Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong muli ang Radyo Natin Town Hall Meeting. Makakasama niyo po sa ating talakayan ngayong hapon na ito. Siyempre ako, Faith Salver Clamor at ang ating kapartner. Hindi ko na siya ipapakilala dahil kilala natin siyang lahat. Senator Amy Marcos. Senator? Hello! Magandang hapon sa inyo. Andito na naman tayo sa Town Hall. Type ko to. Naririnig ko lahat ng probinsya. Nakakaaliw. At ang balita ko, marami nagsasabi sa'yo na narinig ka namin sa radyo natin Town Kaya Hall Meeting. nga, nakakaaliw nga. Imagine, talaga naman naririnig nila kahit sa kaduluduluhan, bilib ako, tuwan-tuwa nga ako. Pero ngayon sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, ang grabe ng traffic, no, hindi ko siya matuk. Yes, ramdam na natin talaga ang Kaya simoy mas ng Kapaskuhan. okay makipag-usapan dito sa Town Hall kesa sa umikot pa at mag-Christmas shopping. Totoo yan. Kasi napakarami din ng mga produkto talaga, Senator, no, na madidiscover natin from other provinces. Dati kasi nag-hostin ako ng programa ng DTI. So yung mga I see. produkto ng mga MSMEs natin nation, nakikita natin kung gaano kaganda Tatak yung Pinoy. kalidad, 'di ba? At saka ang sasarap ng pagkain. Totoo yan, Nako, 'di ba? pagpunta ka sa mga piyesta, nakikikain ako, tapos bibili ako ng mga kung ano-anong mga specialty. Ang sarap kaya. At ang maganda doon, talagang produkto yung atin, 'di ba? Correct. So dapat ngayon, pag Support Filipino. Totoo. Ayan. So, pag nag-Christmas shopping tayo ngayon, dapat isipin natin, mas unahin natin yung mga produktong Pinoy. Tama. At kung walang pambili ng produkto ng Pinoy o imported man, marami naman dakilang Ilocanong libreng pamasko. Alam mo, Ayan. yan ang maganda, kaya gusto kong lumipat sa Ilocos. Hindi. Hindi. Kami kung ano-ano iniimbento namin na para lamang magkaroon ng Christmas gift. Sabi ko nga sa aking mga anak, nako, wag na kayong gumastos. Ang bigat-bigat ng bilihin ngayon. So, nag-iimbento sila ng iba't iba. May mga kukuha ng video. May anak kasi akong mahilig mag-video. Kumuha ng pictures. Ayan, gumagawa ng scrapbook ng aming pamilya. Mahina ako dyan eh. Talagang hindi ako magaling mag-documentation. Tuwan-to ako, nakapicture lahat ng aking apo. 4 na eh. Tapos, gumawa ng playlist. Yung isa naman, si Gob. Magaling yan, mag-playlist. DJ dati eh. Ayun, yung paboritong playlist. Playlist na romantic. Playlist na yugyugan, zumba. Playlist na nostalgia. Ayun. Tapos, pwede rin magluto. O, diba? Yes. Hindi libre yon pero libreng kain. Yes. Ayun. Yan yung maganda palang ginagawa nyo Oo. every Christmas season. Every Christmas, kasi kung minsan, di ba, mas makabuluhan yung meron kang video na papanoorin lagi, andyan, o di kaya yung mga scrapbook, babalik-balikan yung mga memories. At gumagawa rin sila ng coupon. Mga coupon sa nanay. O ayan, anong coupon sa nanay? Sila ang maghahatid o sasama sa akin kung saan lupalop na pupuntahan ko. Kasi kung minsan wala akong kasama, ayan, Yes. sasama daw sila o volunteer. O kaya magpo-proxy sa isang lugar na hindi ako pwede. Sila mag-i-speech. O, ayun. May mga coupon kami na ganun. Yan talaga ang mga regalong hindi matatawaran. Oo nga. Yung mga effort, 'di ba? Tsaka Effort. personalized yung Oo. iba, 'di ba? Kahit yung mga Higit sa simpleng- lahat libre. Kung Yes. walang pan-shopping, pwede na rin. Pag Pasko, saan ka lagi nag-celebrate? Umuwi ka Ay, talaga dito talaga ngayon kami sa Maynila. Hindi, uuna muna kami sa Ilocos. Pakatapos nun, pupuntahan yung nanay ko. Kasi yung mami ko, 95 years old. Grabe, no? Pero Sabi niya, samahan niyo ako. Ilan na lang ang Pasko ko. Kakatawa nga maganda yun pa rin si Ma'am Emelda. Nakakakalok. Pero Ramdam mo again, na ba yung Pasko? ramdam ko na kasi medyo malamig na rin talaga yung Oo. simoy ng hangin sa gabi. Saka ang bilis ng kwan, ano? Dilim. Dilim-dilim na nga agad. Actually. Parang, bakit gano'n? Parang alas 5 pa lang, parang Ang dilim 7 na. PM na. Oo. Akala ko kung lang nakapansin. Pero Hindi. ayun Kahapon talaga nagulat ako. Wala na akong makita. Yes, actually. Talagang, tas makikita mo na yung mga puto bumbong, mga O yan, bibingka, naglabasan na. naglabasan Ayan. na talagang. Sabi nga nila, tayong mga Pinoy ang pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Oo, kahit walang datong. Sige, celebrate. yan. Go. Ayan, walang takot. Kaya abangan natin yung mga Christmas celebration, yung Christmas rush, 'di ba? Ano bang mga tips mo para sa Christmas shopping? Christmas
shopping. Huwag mag-Christmas shopping sa Christmas. Totoo. Mag-shopping ka sa July pag may sale. Ay, Ayun yun. maganda yun. May Tapos mga kaibigan ipunin mo nga na ako lang. ganon, di ba? Oo. July pa lang, huwag kang makisabay sa Christmas Wag ka, rush. naku, talaga, lalo na yung traffic ngayon, naku, talaga naman Manila, Cebu, Oo. wala na talaga. Pero ang greatest gift pa rin I love. Oh, di ba? Pag walang budget, no? Pag walang Pagmamahal na budget, lang. Pagmamahal. Mhm. Ayan ha. At ang ating pagmamahal ay lilibot sa iba't ibang parte ng Pilipinas sa ating programang radyo natin Town Hall Meeting para magkamustahan, Senator. No? Correct. Yung ating mga radyo natin partners, ang ating mga representative ng ating mga kababayan, netizens sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ngayong hapon, makakasama po natin mula sa radyo natin San Jose Antique, Teody Ciesa. Teody, magandang hapon. Yes, magandang hapon po, Senator Amy Marcos. Magandang hapon buong Pilipinas. Magandang hapon, Kruhay, Teody. Kruhay. Kruhay. Rapid na lang ang Binirayan Festival ninyo dyan. Sigurado nga magsadya. Gid ang December dyan sa Antique. Ay, alam mo, Yes po, ngayong December, lapit na po ang Binirayan Festival. Binirayan, masaya yan. oo, alam ko isang sa mga pinakamalaking festival ng Antique yung Binirayan Festival. Binirayan. Actually, Ano ba ibig sabihin nun? Sir Teody, ano? Binirayan. Mhm. Parang ano siya, parang festival siya ng mga sinaunang yung Binirayan, ibig sabihin nun, yung parang kultura namin dito sa Antique, Oo. mga lahi ng mga dato ba. Oh, wow. Talaga naman. May Parang royal pa. sinicelebrate po ang mga lahi ng mga dato sa Antique. Nako, nandyan ako nung last year, nung December, andyan ako. Tapos, yun, yung Ceres bus victims dyan sa San Jose. Tapos namigay kami ng NHA sa Lawaan. 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 Sa Lawaan. Oo, sa Antique. eskwela kami naglanding ni Gob. At saka, alam ko, kay Senator Loren Legarda mo Correct! narinig itong radyo natin Town Hall Meeting. Correct! Oo, siya ang urig na urig. Ah, Oo, siya ang urig dyan ng town hall. Sabi niya, yan, masaya yan. Daldal ka lang. ayan, maraming salamat. Sir Teody, babalikan ka namin. Kasama din po natin mula po sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Stephanie Grace Hamito. Miss Stephanie, magandang hapon. Yes, hello po. Good afternoon. Magandang hapon po, Senator. Yes, kumusta kamuntanan atong mga suking tig paminaw diha sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Ako nahibaluan nga hapit na ang inyong gipaabot nga linggo ng Sindangan matag Disyembre. Sos baka balik-balik na liwat. Mhm. Ayun. Masaya. December naman ang parang Sindangan Week. Oo, ba, tama. Senator? Sa Ang whole pagkaintindi week eh. ko. Oo. Ayan, maraming salamat. Radyo natin Cagayan de Oro, Misamis Oriental, kasama din po natin si Sir Ronald Rufin. Ayun. Ronald? Yes, Ronald. Kumusta sa inyo? May hapon na pinakagwapang senador sa Senado. Nako ha. Pinakagwa Thank pag you. yun. From Cagayan de Oro po, radyo natin Cagayan de Oro. Thank you. Ayan. Ayan. Mayong hapon, Ronald. Maayong hapon sa tanan nga upod naton. Wow. Upod, oo. Upod naton nga mga representative mula sa ating mga stasyon nationwide. Unahin natin ang tanong mula po sa radyo natin San Jose Antique. Balikan natin. Teody Ciesa. Teody, ano ba ang tanong mo para kay Senator Amy? Yes, Senator Amy Marcos, ano po ba ang mga batas o mga programa na nagawa po ninyo na nakatutulong po sa paglago ng kabuhayan ng mga magsasaka, particular po na nakakarating sa mga Antiqueño, Senator Amy Marcos? Well, palagi ko may ibang nasama sa taga-Antique. Yung pagbibigay ng titulo, yun ang unang-una, yung mga land reform. Kasi maraming land reform sa side ng Visayas. Visayas ang number 1 kasi maraming asyenda noon, malalawak yung mga lupa, pero hindi naman hawak ng mga magsasaka ang mamumuad ang kanilang mga titulo. So, namigay tayo ng titulo at binura lahat ng kanilang mga utang, yung mga agrarian reform, kawawa naman talaga Tapos, ang plano ko, sana, imbis na ayuda lang, dagdagan natin para sa maliliit na magsasaka kasi dyan sa Antique, maraming rice farmers din. Yung nabanggit
nabanggit natin, sana bigyan rin ng insentibo, wag na natin sabihing sahod kasi hindi naman ganun kalaki, kahit konti lang para buwan-buwan meron silang naaasahan kahit konti na hindi alatsamba katulad ng AIX o ayuda, ito aasahan nila at konting tulong ito dahil pawala ang mga magsasaka. Buti nga sa San Jose, marami pa rin nagtatanim ng palay, di mo akalain. Samantalang kung tutuusin, parang sugal na. Parang sugal na kasi ngayon ang pagtatanim. And yet, pursigido sila. So, tulungan natin ng konti kasi alatsamba masyado masama ang weather. Ayan. So, konting sahod o insentiba. Ayan, konting sahod o insentiba at sana nga talagang matulungan natin. Correct. Oo. Kailangan at saka may mga fisher folk pa rin sila at marami talaga ang magagawa sa Antique. Maraming salamat, Teodisiesa ng radyo natin San Jose Antique. Susunod po na magtatanong ngayong hapon mula sa Sindangan na Zamboanga del Norte, radyo natin si Ma'am Stephanie Grace Hamito. Stephanie? Yes po, hello po. Good afternoon po, Senator. At sa Yes, lahat good afternoon. at nakikinig sa atin ngayon. Magandang araw po sa lahat. Ang tanong ko po is, mahigit 26 na raang pamilya po ang apektado at nasa 16 na barangay ang lubog sa baha sa bayan ng Siraway dito po sa Zamboanga del Norte, kamakailan lang, dulot ng Bagyong Christine. Ano po ba ang maaaring gawing solusyon para maibsan ang pagbaha, lalo na't sunod-sunod po ang pagdating ng bagyo dito sa ating bansa? Oo, talaga naman na sunod-sunod sinabi mo. Nagulat naman ako, umabot pala sa Zamboanga del Norte ang Christine. Isipin mo, talagang tinangay niya Bicol, Batangas, Ilocos Norte, all the way down sa Zamboanga. Ibang klase na yung mga bagyo ngayon. Sobrang lawak na, hindi mo akalain. Kaya eto nga, tulad ng sinabi ko kanina tungkol sa Batangas, yung pinag-uusapan natin, itong Batangas, parang hindi nila akalain sakop sila. Ang balita ko, dyan sa Siraway, hindi rin nila alam. Kaya sana yung Pag-asa, sabihin natin kung ano yung footprint ng bagyo. Kasi ang lawak-lawak, hindi akalain ng taga Zamboanga tatamaan sila. Medyo unexpected. Kaya apektado at napakaraming pamilya ang nalubog. Maliban doon, panahon ng budget ngayon at talagang sinisiyasat namin maigi, last 2 minutes para sa budget ng 2025 na sana yung mga ahensya ng gobyerno ay talagang tutukan ang flood control at yung masiselang lugar. Hindi pa ako nakapunta dyan sa Siraway. Ang parati kong pinupuntahan, yung Dapitan, Dipolog, Sindangan, ayan. Pero ang balita ko, ang dami talaga napilitan mag-evacuate. So, idagdag natin sa ating 2025 budget yung master planning ng ating flood control at wag ng patse-patse at paunti-unti ang ginagawa. Isang ulan, tangay na kagad. Yan yung yung dinidiscuss din natin last episode Tama. na talagang kailangan may konkretong plano, Senator. Tama. At hindi lang konkreto, yung sinasabing green infrastructure. Dahil ngayon, ang mga lugar sa China, sa India, yung madalas mabaha, ang ginagawa nila, yung parang sponge city ang tinatawag. Hindi semento ang ginagawa, kundi yung mga nakaka-absorb, Yes. katulad ng permeable bricks. At iba't iba pang mga kagamitan. Pwede rin mga tanim. Kasi yung bayog, yung mga kawayan natin, lumolobo yan lumalaki, Yes. hinihigop niya ang iba't ibang tubig. Kaya yan ang dapat at yan ang isaayos natin, pati yung mga imbakan ng tubig. Saan pupunta yung tubig? Hindi mo naman mahihinto yan, dadaloy at dadaloy yan. Siguraduhin natin na maghukay tayo underground kung wala ng lugar o sa ibang lugar, gumawa na ng mga sweep, dam, SFR. Yan ang sinasabi
sinasabi natin na yung mga bagyo ngayon, kagaya ng bagyong Cristino, talagang malawak na yung Oo kayang nga, bakit ganun? sakupin, 'di ba? Yeah. From south to north. Ibang level. 'Di ba? Hanggang Mindanao, talagang napinsala ni Christine, kaya talagang mahalaga na may mga public servant kagaya ni Senator Amy Marcos na talagang pumupukpok, no? Na Naku, sana trying masolusyon. hard. At least nagta-try, 'di ba? Oo Yun ang nga. sinasabi natin, 'di ba, Hindi, Senator? minsan nakakalusot naman. Oo. Oo. Sa totoo lang yung master plan na sinasabi from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi wag tayong papayag na ilang lugar lang yung lagi natin narinig. Kasi ito nga, isipin mo si Rawai sa Zamboanga del Norte nadali rin. Dati hindi naman ganyan. Yes. Ayun. So marami talagang lugar na dati hindi binabaha, ngayon binabaha Oo na. nga, Stephanie, nagulat naman ako. Siguro din, Senator, sabi nga natin, big factor talaga yung climate change, yung nabawasan yung mga puno. Oo, aminin natin, Oo. kinakalbo yung bundok, kaya nagkaganyan. Kaya importante talaga alagaan natin si Mother Earth. Tama. Ayan, from a mother To a mother. to a mother. Oo. Ayan, maraming salamat Stephanie Grace Hamito. Susunod naman po na magtatanong ngayong hapon sa ating radyo natin town hall meeting mula sa radyo natin Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Ronald Rufin. Ronald, ano po ang inyong katanungan? Yes. Maayong hapon, Ronald. Katapusan na akong pagbisita diha sa CDO. Itong Co-op Summit noong September. Kumusta ka munta nandiha? Advance happy birthday, Madam Wow, Senator. thank you. Palagi ka nandito pag may birthday ka, dito ka nag-stress sa ulit. Tama. Parang feeling ko, Sir Ronald, laging belated birthday dyan si Senator. Oo, join ako dyan. Lagi ako join sa CDO. Masaya eh. Ang dami kong barkada dyan. Oo. Sige, yung tanong ko lang, Senator, no, yung nakakatakot na itinala nung September, yung kaso ng dengue. Tama. Nagkaroon ng 2,000 parang dengue cases at yung yung silidad namin dito, lalo na sa lalawigan ng Misamis Oriental, which we are in, Cagayan de Oro, kukulagin talaga pag So ano po ba ang ating move dito na pwede nating masanta o yung mga pasilidad na magkakaroon ba ng additional, kumbaga babalik na naman yung kasong ganito, Senador? Yes, talagang unang-una, syempre, sagipin mo muna natin yung mga nagkasakit. Kasi tuloy-tuloy pa rin daw eh. Mula sa September to, pero tuloy-tuloy ang ulan, tuloy-tuloy ang mga lamok at ang dengue. Mga super lamok na nga daw ang sinasabi kasi iba-ibang klase na yung dengue ngayon. Di katulad dati, isang gamot, isang dengue. Hindi na daw ganun eh. Iba-iba na. Kaya unang-una, palakasin natin ang ating mga rural health units. Merong tinatawag ng mga super rural health units na pwedeng dumating ang mga espesyalista, yung mga doktor na talagang nakakaalam at saka yung lab services na mobile para matesting. Kasi marami sa probinsya hindi nila alam na dengue na pala yun. Kung ano-ano lang iniinom, akala may sakit lang, masama ang pakiramdam, may lagnat, dengue na pala. Kaya yung pagtetest ng blood cells, importante yon. So bago ang lahat, gawan natin ng paraan na yung ating rural health units ay matibay at kayang-kaya para sa level pa lamang ng RHU na sasagip na yan. At pag kinulang yung gamot, di ba, naniniwala din tayo sa tawa-tawa. At yung iba pang papaya leaves. Alam mo, may bisa yung tawa-tawa kahit papano. Kinapos ng gamot, talagang yan na muna. Pero, pag dumating yung doktor, yung specialista, yung laboratory, sundan natin. At isa pa, yung matagal ko nang sinasabi at actually ginagawa na rin namin sa Ilocos kasi ang dengue maselang hindi ka sure kung yung matatanda pag tinamaan ibang usapan eh. Kaya dapat nakalista na rin yung ating mga caregiver, midwife, nurse, doktor. Ilista na natin. Meron akong bill na ganyan na sa barangay level pa lamang kilala na natin sino yung pwedeng maging medical worker. Yung pwedeng tumulong na pwedeng tawagan. Kasi nakita natin nung COVID, marami pala nagvo-volunteer
mag-volunteer. So kahit kulang ang tao sa RHU, kulang ang tao sa ospital, makakatulong yan kapag nandyan, nakakaalam sila. And higit sa lahat, last but not least, maglinis po tayo panahon ng tag-ulan. Nakakatamad magwalis, nakakatamad magbuklat ng mga kanal, pero yan ang kailangan gawin kasi nakakalat ang ulan, ang tubig, at dumadami ang ating mga super lamok. Ayan. So, ano yan yung effort din natin to prevent yung pagpupugad ng mga lamok, diba? Oo, namumuro. Yun kami nga yung mga dragon fruit. Kasi nagtanim kami ng dragon fruit at alam ko, sina Bambi Emano, sina Congressman Emano, nagtanim din. Isipin mo, dun ba naman nag-ipon yung mga tubig sa dragon fruit? Kaya dun nang galing yung dengue. Kaya naghugas kami ng husto. At yung iba nga, talagang pinutol na kung hindi kayang abutin yung gitna ng dragon fruit. Yes. So, tignan natin kung saan namumuro yung tubig. Maraming salamat, Sir Ronald Rufin, sa inyong katanungan. Thank you, Ronald. Maraming salamat din kay Sir Teody Tiesa, Stephanie Grace Samito, ang ating mga radyo natin partners na mga nakasama natin ngayong hapon na ito sa ating radyo natin. Buong November birthday ko, inaako ko. Ay, talaga naman. Sana maramdaman natin ang birthday ni Senator sa radyo na. Ano ba yan? Happy birthday again, Senator. Sayang hindi sumakto na Friday yung birthday mo Okay diba? lang. Pero, kamusta ang mga naging pasumba? Ay, mga pasumba, mga aling, gagaling nila. Sa totoo lang, hindi ko carry. Kailangan ng practice. Listadong hindi sanay. Yes. Pero ikaw okay ba lang. magaling? Kung hindi ako, natenga siguro, kasi mahilig ako sumayaw. Ever since high school hanggang college, nag-hip hop ako, diba? Hindi halata. Diba? Pero, ilalaban natin ang Zumba, Senator. Mag-invite ka lang. Pag dito sa, dancer ka pala, may group dito sa MBC na balita nagsusumba. ko yung HR Wild. Pero balikan natin, sabi mo nga kanina, yung mga medical volunteers, yung mga representative na banggit mo gawin kanina. na nating Medical Reserve Corps. Parang military. Oo, di ba may mga reservists? Reservists sa medical kasi hindi naman huli. Hindi na kauna-unahan at kaisa-isang COVID yung epidemyang yan. May mga epidemic pa rin. Narinig natin ang Mpox at saka bumabalik-balik ang dengue na mas matindi. Kaya dapat ipunin na natin at gawin direktoryo yung pangalan nila. Tawagan sila. Kasi nagvo-volunteer naman. Mabait naman ang Pilipino. Bayanihan forever. Yes. And isa sa mga concern kasi, Senator, talaga yung medical needs ng ating mga kababayan. At narinig ko, hindi mo man under sa iyong komite ang health, marami ka rin natutulungan, especially yung mga batang kailangang operahan sa puso. Ay, oo. Meron akong mga heart warriors. Lahat ng nangangailangan ng open heart surgery. Ayan, talaga naman December na tayo. Magdi-December na. Kaya talagang month ng mga bata, buwan ng mga kabataan. Lahat ng may butas sa puso, nangangailangan ng open heart surgery at iba't iba pang cardio na mga sakit, tinutulungan ko. Marami na rin. At nakakatuwa kasi yung mga batang maliliit na payat-payat, blue baby, yung talagang asul yung kanilang mga labi, biglang pag maganda yung operasyon at talagang nag-work, nako, para kang nag-switch ng ilaw, tataba, kukulit, takbo na ng takbo, lalaki. Ang saya-saya. Dalawa kasi sa anak ko, talagang may butas sa puso. Kaya malapit talaga sa Yeah, tapos yung mga nanay, buwan-buwan kami nagpapatingin sa doktor. Naging kaibigan ko na yung mga nanay. Ang swerte ko naman, nagsara ng kusa, yung sa dalawang anak ko. Pero yung ibang nanay, naiwan pa doon. Tapos hirap na hirap sila kasi ang mahal-mahal nga ng open heart. So sabi ko, pag nagkaroon ako ng pagkakataon, sabi rin ni Dr. Willie Ong, barkada ko yun sabi niya, ayan, yung mga heart warrior, tulungan natin. Ayun. Cardiologist kasi siya Sabi niya, kung makatulong ka dyan, malaking bagay. At pagka mahal-mahal. Yung nanay ko, type din yan kasi siya nagtatag ng Philippine Heart Center. Kaya malapit talaga sa puso mo, no, yung mga heart warriors na tinatawag nga natin. So, again, kung nais nyong
tumulong, 'di ba? Yeah, Maraming mga bata ngayon na kailangan ng tulong, especially yung mga nasa Philippine Heart Center na wala talagang pambayad sa mga private hospitals, 'di ba? So, ang dami talaga ang problema, nakapila. Kasi nga hindi na kinaya ng doktor. Yes. Ayun. Pero mas mabuting na nandun at tignan natin, baka masikaso ka agad-agad. Ang sarap talaga ng feeling pag gumaling yung bata. Kaya pabata ng pabata si Senator, mahilig siya sa mga bata. Kasi aside doon, meron din siyang mga pa-contest na Young Creatives Award, diba? Laging may young. Young farmers feeling. Ayan. Kaya sabi nga, lahat tayo may karapatang bumata, diba? Pipiliin mo lang talaga yung circle mo. Kalabaw lang ang tatanda. Ay, totoo yan, Amen. diba? So, live healthy and look young. Ayan. Sa mga tumutok po or mga nakatutok sa ating radyo natin town hall meeting, ito po ay every Friday. So, samahan niyo po kami ni Senator Amy Marcos na kamustahin yung iba't ibang lugar natin sa buong Pilipinas. Kasama po ang ating mga radyo natin partners at para po malaman natin yung mga sitwasyon. Ang maganda dito, Senator, nakakamusta natin sila, 'di ba? Na parang sabi nga natin yung Zamboanga hindi naman masyadong na headline na binaha pala. Hindi na nababalita yung mga yan Kawawa naman, Steph. Ano ba? Hindi na umabot sa Maynila yung balitang yan. Oo. So, again, isa ito sa way at kung kayo ay may mga concern, pwede kayong pumunta sa ating mga stasyon. Correct. And para maipahatid, kay Senator Amy Marcos ang inyong mga concern po sa inyong mga probinsya. Senator, dahil papasko na, ano ba ang mga aabangan nating mga may pasumba pa rin ba? Nag-iimbento pa kami. Eto, naglilikom ng bigas. It's better than cash. Ay, yan ang maganda. Nako, ibsa ng gutom. Nininervous ako. Ayoko ng Paskong tuyo. Ano ba? Kalungkutan. Yes. Kasi kailangan may pagpupulutan ang ating mga pamilya. Kasi ang Pasko talaga, pamilya yan Pero kailangan may pagkain na mura, pagkain na nabibilis kung saan. Kaya nakatutok ako kung paano makakatulong sa Christmas shopping ng pamilya. Ayan. Bigas is better than cash. Ganyan na ngayon. At sa hirap ng buhay, sa dami ng problema. Ay, may solusyon! Ayan, Pero sama-sama tayo, uban-uban, upod-upod para masolusyonan. Ayan, uban-uban, upod-upod para masolusyonan dahil lahat tayo ang solusyon. Ayan. Maraming salamat sa ating mga radyo natin partners na nakasama ngayong hapon na ito. And of course, Senator, maraming salamat. Sa susunod na episode muli ay magsama-sama tayo at magkamustahan. Naku, ang balita, bagyo na naman. Ano ba? Sana ipagdasal nating lahat na walang bagyo at maging mapayapa ang kapaskuhan ng bawat Pilipino. Diba? At sabi nga ni Senator, walang gutom. Yun talaga yung ano natin Kasi malungkot ang Pasko na walang pagkain sa hapag. Anong paghahaponan ng mga bagets, di ba? Kaya importante kay Senator yung mga agricultural projects, di ba? Sobrang basic, Pero importante talaga More than anything else, pagkain. Oo, talaga sinabi mo. Kaya talagang sabay-sabay tayo na magtulungan para sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Senator Amy. Maraming salamat, Faith, at sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga tumutok sa ating Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong muli ang inyong natunghayan radyo natin Town Hall Meeting. Magsama-sama po tayong muli Friday 4:30 to 5 p.m. dito lang sa radyo natin nationwide. Magandang hapon po. Radyo natin Town Hall Meet on Radyo natin Nationwide.